Umigting ang kampanya ng Ukraine sa gitnang distansya. Noong 2026, tinatarget ang mga himpilan ng command, lohistika at iba pa ng Russia, 12-12 ng milya sa likod ng mga linya ng labanan. Ngayon, nagbigay ang US ng teknolohiya sa Ukraine na gagawing hindi na mapipigilan ang kampanyang yon. Malaki ito. Walang magagawa ang Russia para pigilan ito. At kung magagamit ng Ukraine ng tama ang bagong teknolohiya, kayang gawing abo agad ang mga armas ng Russia na tatamaan. Parating na ang mga JDAM. O dapat ba nating sabihing mas marami pa ang darating? Noong ika-5 ng Mayo, naglabas ng press release ang kagawaran ng Estado ng US na kinukumpirma na inaprubahan nito ang posibleng pagbebenta ng Joint Direct Attack Munitions, Extended Range o JDAM-ERs sa Ukraine. Hindi ito maliit na bentahan. Maglalaan ng Ukraine ng 373.6 na milyong dolyar para makuha ang mga sandatang panggitnang distansya na ginagawa ng US. Para sa halagang iyon, makakatanggap ang Ukraine ng 1,200 KMU, 572 JDAM tail kits, kasama ang 332 KMU 556 tail kits. Ihahatid ng US ang lahat ng kailangan ng Ukraine para magamit ang tail kit sa pag-convert ng mga bomba bilang tagasira ng kagamitan ng Russia. Kasama sa kasunduan ng FMU isang 3 siyang fuse systems, ekstrang pyesa at mga pyesa para sa pagkukumpuni, JDAM support equipment, software para sa armas, dokumentasyon at tuloy-tuloy na technical at logistical na suporta. Hindi lang armas ang binibenta ng US dito, kundi pati kooperasyon para mas maging epektibo ang JDAM-ERs ng Ukraine sa labanan. Agad ipinaliwanag ng US ang pag-apruba sa bentahan dahil ang JDAMs sa Ukraine ay nakakatulong sa mga layunin nito sa panlabas na politika. Ang mungkahing bentahan na ito ay susuporta sa mga layunin ng panlabas na politika at pambansang seguridad ng Estados Unidos sa pamamagitan ng pagpapabuti ng seguridad ng isang bansang kaalyado na nagsisilbing puwersa para sa pampulitikang katatagan at pag-unlad ng ekonomiya sa Europa, ayon sa pahayag ng kagawaran ng Estado sa kanilang press release. Para naman sa Ukraine, nakukuha nito ang eksaktong kailangan nito mula sa US sa ngayon. Isang sandata na mayroon na itong karanasan gamitin, na maaaring gamitin agad ng sandatahang lakas ng Ukraine para sa estratehiyang panggitnang distansya laban sa Russia sa 2026. Dito magsisimulang seryoso ang sitwasyon para sa Russia. Manatili kayo at ipapaliwanag namin kung bakit. Mas marami pang detalye ang nagmula sa New Sky na nagpapaliwanag na tinukoy ng US ang Boeing bilang pangunahing kontratista na gagawa ng JDAM kits na ipapadala sa Ukraine. Hindi dapat maging problema yan para sa Boeing. Ilang beses na ipadalang JDAM sa Ukraine, unang batch pa noong 2023 at 2024. Napatunayan na talagang epektibo ang mga ito, kaya naman gusto ito ng Ukraine. Sabi ng pangkalahatang, tanggapan ng sandatahang lakas ng Ukraine na gamit ng JDAM para sirain ng higit 180 mahalagang target sa digmaan sa ngayon. Mahalaga ito dahil nagbibigay sa mga piloto ng Ukraine ng sandatang pwedeng ilunsad mula malayo na nagpapababa sa panganib sa kanilang strike mission. Mayroon lang isang maliit na pasubali at makikita natin ito sa wika na ginamit ng kagawaran ng Estado. Sa ngayon, nagpasya ang kagawaran ng Estado na aprubahan ang posibleng pagbebenta ng armas sa ibang bansa. Iyan ang mismong pananalita at ang posible ay nagbibigay ng kaluwagan sa Estados Unidos. Kailangan pa ang huling pahintulot bago tuluyang maaprubahan, bagamat nabigyan na ng paunang pahintulot ang bentahan. Gayunpaman, kailangan pang aprubahan ng ilang teknikalidad tulad ng pirma sa kontrata, pag-aasikaso ng produksyon, at paglipat ng mga armas sa Ukraine. Malamang na walang anumang hahadlang sa huling pahintulot. May napiling kontratista ang US at nais na dati ang mga isyu sa produksyon ng JDAM at paglipat nito sa Ukraine, kaya may mga nakahandang proseso. Gayunpaman, may ilang malilit na hadlang pa rin kailangang lampasan. Maghihintay ang Ukraine na may nakahandang pera at agad nakikilos kapag nawala na ang mga hadlang na iyon. At maraming dahilan kung bakit. Dahil ang mga JDAM ay ilan sa pinakamahalagang sandatang kanluranin na meron ng Ukraine sa kanilang arsenal. O mas tumpak mga kanluraning kit. Ito na binabago ang ibang sandata para maging mas mapanganib ang mga ito. Ang JDAM ay tailkit na kinakabit sa ordinaryong bombang. Walang gabay para gawin itong eksaktong munisyong ginagabayan ng GPS. Nakakamanghang pagkakaibang dulot nito. Sa isang ordinaryong bomba, kailangan lumipad ng piloto mismo sa ibabaw ng target para ibagsak ang kanilang mga bala. Nagdudulot ito ng ilang panganib. Kailangan lumapit ang piloto sa target
na naglalantad sa kanila sa putok ng air defense. Tinatawag natin itong dumb bombs dahil wala silang eksaktong pagtama. Ang tanging estratehiya ay ihulog at umasa, kaya laging may posibilidad na magmintis ang dumb bomb at mawala ng saysay ang misyon. Binabawasan ito ng JDAMs. Ang JDAM-ER na matatanggap ng Ukraine ay may wingkit na pumapayag sa mga piloto na magpakawala ng bala mula sa target na hanggang 40 nautical miles ang layo ayon sa military.com. Maaring magibang distansya depende sa altitude at kondisyon ng pagpapakawala, pero mahalaga na ligtas ang distansya ng piloto at malamang na tumama sa target ang JDAM dahil sa GPS guidance system. Hindi na lang maganda, kundi kailangan na ang ganong katumpakan sa makabagong digmaan. Ang pangangailangang yun ang dahilan kaya dinevelop ang JDAM. Noong Operation Desert Storm, 1,970, isa na inis sa mga piloto ng US sa mga bombang kailangan nilang gamitin. Ang Paveway 2 ang pangunahing bomba noong labanan na yon, at hindi naman ito masamang sandata sa kahit anong paraan. Ginawa nung panahon ng digmaang Vietnam, ang Paveway 2 ay parang isang kit na ikinakabit sa ilong at buntot ng Mark 80 bomb o iba pang mga ordinaryong bomba na nagpapahintulot sa bomba na sundan ang landas ng laser na pinapaputok mula sa lupa o mula sa eroplano sa itaas ng bomba. Ito na ang pinakamagandang nagawa ng US sa Vietnam, at ang Paveway 2 ay talaga namang nagbigay ng mas mataas na presisyon para sa mas epektibong mga pag-atake kumpara sa kayang gawin ng mga ordinaryong bomba. Noong Operation Desert Storm, lumalabas na ang kalumaan ng Paveway 2. Mahal gawin ng kit. Ang laser guidance ay hindi rin gumagana kapag may sandstorm o usok. Parehong naging problema sa Iraq. Hindi tumatama sa target ang mga Paveway 2 dahil naantala ang laser. Natapos ang Operation Desert Storm at napansin ng US military na may problemang kailangan nilang harapin. Kailangan ng Air Force ng bomb kit na kayang gumabay sa bomba sa anumang lagay ng panahon. Pero hindi mas mahal sa Paveway 2. Habang umiikot sa daigdig, nagbigay ng perpektong solusyon ang bagong konstelasyon ng mga GPS satellite. Wala nang mga laser, GPS guidance na ang gamit. Di nang tagal, nagawa ng US ang unang prototype ng JDAM na ngayon ay papunta sa Ukraine. Sa paglipas ng mga taon, ang orihinal na konsepto ng JDAM ay inangkop upang mapataas ang katumpakan at masiguro na mas malaking puwersa ang maibibigay sa posisyon ng kalaban. Ang Inertial Navigation System, INS, ay kasabay ng ginagamit ng GPS guidance sa JDAM kit. Gumagamit ang INS ng mga motion at rotation sensor para kalkulayan ang oryentasyon, posisyon, at bilis ng bagay na kinabitan nito. Inayos nito ang paglihis na maaring mangyari sa mga sandata na gumagamit ng GPS para sa paggabay. Ibig sabihin, kaya pa ring tamaan ng JDAM ang target, kahit gumamit ng electronic warfare system ang kalaban para guluhin ang GPS signal. Nasubukan na ang JDAM sa totoong labanan, di tulad ng ibang sandata ng kanluran. Matapos maihatid ang unang mga kit noong 1,970, pito sumailalim ang mga ito sa serye ng pagsubok kung saan nagbagsak ang US ng 450 JDAM. Pinatunayan ng mga pagsubok na kaya ng kit gawing eksakto ang mga bumbang walang gabay sa loob ng 33 talampakan mula sa target at 75% ang sistema ng JDAM sa pagiging maasahan. Maring baguhin ang JDAM ayon sa pangangailangan ng sitwasyon. Ikinakarga ang mga koordinado ng target sa eroplanong may dalang mga JDAM bago ito lumipad. Kung magbago ang sitwasyon sa lupa, tulad ng may mas mahalagang target, maaaring palitan ng crew ng eroplano ang koordinado bago ilunsad ang sandata. Ang JDAM-ER na matatanggap ng Ukraine ay resulta ng matagal na pagsubok at pag-eksperimento. Kaya nitong tama ng mas malalayong target kaysa sa orihinal na JDAM. Sinubukan ng kalagitnaan ng mga taong 2,000. Ang JDAM-ER ay compatible sa 500, 1,000 at 2,000 libra na bomba. Kaya nagkakaroon ng Ukraine ng flexibility sa payload ayon sa target. Ito ang halimbawa ng pagiging versatile sa aksyon. Isang bomb kit na pwedeng iakma bago ilunsad at kayang maghatid ng matinding lakas ng apoy ng eksakto. Ang JDAM ay kit na tugma sa estratehiya ng Ukraine para sa 2026 laban sa opensiba ng Russia. Ipapaliwanag namin kung bakit sa ilang sandali. Pero bago yon, ito muna ang mabilis na paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel, ngayon na ang tamang panahon para pindutin ang button na yon. Kaya, kahanga-hanga talaga ang JDAM. Pero bakit napakahalaga nito para sa Ukraine? Nahanda silang gumastos ng mahigit 300 at 70 milyong dolyar para makuha ang mahigit 1,500 na mga kit na ito. Ang breakdown ng presyo
ay talagang nagpapakita ng maraming bagay dito. Kung babasehan lang natin ang bilang ng mga kit. Nakakakuha ang Ukraine ng isang napakatumpak na bomb kit na nagkakahalaga ng halos $200 at $44,000 bawat isa. Dapat ding isama ang fuse, spare parts, at suporta mula US sa bentahan, kaya mas mababa pa ang totoong presyo ng bawat JDAM ER. Huwag ninyo kaming intindihin ng mali. Malaki pa rin ang kinikita ng US sa bentahang ito. Ayon sa Warzone, ang karaniwang JDAM kit ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $21,000 bawat kit para sa US Air Force noong 2021. Mas mahal ang JDAM ERs kaysa sa regular na kit, lalo na kung isama pa ang dagdag gastos at kagamitan sa presyo bawat unit ng Ukraine. Gayunpaman, nagbibigay ang JDAM ER sa Ukraine ng murang paraan para gawing eksaktong sandata ang mga bombang walang gabay na kung hindi ay halos di magamit, para tamaan ang mga tropang Ruso at target sa likod ng frontline. Kailangan ng Ukraine ng murang sandata dahil mahina ang ekonomiya ng bansa matapos mahigit 4 na taon ng laban sa Russia. Ayon sa Reuters, Ipinapakita ng unang quarter na resulta ng Ukraine para sa 2026 na bumaba ng 0.5% ang kanilang gross domestic product. Ipinapakita ng bilang na ito ang kalagayang pang-ekonomi ng Ukraine na may inaasahang kakulangan na $45 bilyong sa budget para sa 2026. Matutugunan ang ilang kakulangan sa pamamagitan ng pautang mula European Union na €90 bilyong o $105 bilyong na malamang maaprubahan na ngayong wala na sa kapangyarihan si Viktor Orban sa Hungary. Dati, pinipigilan ni Orban ang pautang. Pero ngayon, wala na siya. Kaya makukuha na ng Ukraine ang pera. Malaki ang naging epekto ng alanganing pananalapi ng Ukraine sa kanilang estratehiya para sa 2026. Kailangan ng Ukraine ng mga sandata na nagbibigay ng malaking resulta sa pinakamalit na gastos hanggat maaari. Ang JDAM ay swak dito. Bagamat $244,000 ang halaga ng bawat JDAM, malaki ang balik nito para sa Ukraine kung tama ang pagpili ng target. Bawat air defense system na tinamaan ng JDAM ay milyon-milyong dollar ang halaga para sa Russia. Ganoon din sa mga command post at network ng logistika. Bagamat hindi agad ramdam ang gastos ng Russia, ang JDAM ER ay nadudulot ng mas maraming hindi direktang gastos dahil sa paghina ng likuran. Bawat sundalong namamatay dahil winasak ng JDAM ang kanilang lohistika ay dagdag na gastos sa pananakop ni Putin. Kaya ang mga JDAM ER na ipapasok sa Ukraine ay malamang na magiging isang napaka-epektibong pagbili. Sapagkat ito ang mga sandatang sapat ang katumpakan para magbigay ng kakayahang one hit, one kill. Kung ganoon kataas ang katumpakan, makatuwiran gumastos ng $1,000 pa para sa JDAM kaysa mid-range na drone. Sa totoo lang, ilang beses na nating nabanggit ang mid-range. Tandaan mo yan dahil malaking bahagi ito ng estratehiya ng Ukraine para sa 2026 kung saan kasamang mga JDAM. Ang pagdagdag ng JDAM sa arsenal ng Ukraine ay nagpapalakas sa kanilang Air Force. Tandaan, hindi bago sa Ukraine ang JDAM. Simula 2023 natanggap at na-integrate na ito ng Ukrainian Air Force. Compatible din ang JDAM sa F-16 fighter jet na tinatanggap ng Ukraine mula 2024. Sa mga jet na ito, natutunan ng mga piloto ng Ukraine sa crash course ang paggamit ng JDAM. Sa ngayon, pinagsama-sama ng iba't ibang bansa sa Europa ang kanilang pangakong magbigay ng 87 F-16 sa Ukraine at 4 lamang sa mga eroplanong yon ang nawala sa labanan. Dahil sa mas maraming JDAM ER, mas epektibo ang Western eroplano sa mga opsyon ng pag-atake para sa Ukraine. May 6 na Mirage 2,005 jets ang Ukraine at ayon sa ulat, posibleng maglipat pa ang France ng hanggang 20 eroplano sa Ukraine sa hinaharap. Ang mga Mirage 2,005 na natanggap ng Ukraine ay compatible din sa JDAM. Dahil sa focus sa Western eroplano, baka akala mo hindi kayang gamitin ng Soviet platforms ng Ukraine ang JDAM. Hindi ganoon ang nangyari. Ginawang compatible ng Ukraine ang ilang Soviet system nila sa US-made bomb kit gamit ang matalinong inhenyerya. Alam natin ng mga Ukrainian MiG-29 jet ay nagdadala ng JDAM ERs dahil may video na nagpapakita nito sa rehiyon ng Zaporizhia, nakuha pa noong Hulyo 2025. Ipinakita sa video na ginagamit ng Ukraine ang Soviet eroplano nila para magpalipad ng kanluraning sandata gaya ng JDAM ERs sa MiG-29 na bumagsak sa Russian military crossing sa likod ng frontlines. At iyan ang isa pang dahilan kung bakit napakalaki ng pagbili ng JDAM ERs na ito. Alam ng Ukraine kung gaano talaga kalala ang bisa ng mga bomb kit na ito at ibig sabihin nito ay swak na swak ito
sa pinabilis na mid-range na estratehiya na nakikita natin ngayong 2026. Marami pang naitalang paggamit ng JDAM laban sa mga puwersang Ruso, gaya ng MiG-29 na nabanggit natin. Banggitin natin ang ilan pa rito. Noong Marso 2024 iniulat ng Defense Express na ginamit ng Ukraine ang JDAM para wasakin ang mga imbakan ng rocket at artilyari ng Russia sa Kherson Oblast. Kasama rin sa pag-atake ang ika-38 hiwalay na brigadang marino ng Ukraine na winasak ang command post gamit ang JDAM-ER na posibleng pinaputok mula sa MiG-29. Noong Pebrero 2025, nakamit ng Ukraine ang makasaysayang tagumpay bilang unang bansa na gumamit ng 1,000 librang bersyon ng JDAM-ER sa pag-atake sa mga target ng Russia. Ngayon, 27 fighter jet mula Soviet era ang nagdala ng bomba. Patunay na halos ganap nang naisasama ang JDAM sa hukbong panghimpapawid ng Ukraine, gaya ng halos anumang sandatang kanduranin. May mungkahin noon na ang bombang ginamit ng Ukraine ay gawa rin mismo nila, hindi galing US. Ibig sabihin, natututo rin ng Ukraine gawing compatible ang JDAM kits sa marami nilang hindi ginagabayang bomba. Ilang buwan matapos ang rebelasyon, muling gumamit ang JDAMs ang Ukraine. Sa pagkakataong ito, winasak ng pag-atake sa Donetsk ang command post ng Russian Battalion, ayon sa Militani. Isa pang Su-27 ang nagdala ng bomba at napakatumpak ng pag-atake, winasak ang isang tiyak na gusali sa masikip na urbanong lugar. Lahat ng pag-ataking ito ay may pagkakapareho. Winasak nila ang mga target sa mga sinakop na rehiyon ng Ukraine. Maaari mo pang sabihin na ang mas naunang paggamit ng Ukraine ng kanilang mga JDAM ay naging paunang hakbang sa kampanya ng mid-range na ngayon ay lalo pang pinapalakas ng matindi. Noong 2024 at 2025 nagsagawa ang Ukraine ng magkakahiwalay na pag-atake sa mga posisyon ng Russia sa likod ng linya ng labanan. Ngayon, ang mga pag-ataking yon ay naging isang ganap na estratehiya, lalo na ngayong nakapag-develop na ang Ukraine ng mga mid-range na drone na nagbibigay dito ng mas tipid na paraan para labanan ang mga kagamitan ng Russia, mga command post, at lohistika sa mga lugar sa likuran na malapit sa labanan. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Ukraine, ang mga mid-range na pag-atake na mga ataking nagaganap sa loob ng 12.4 hanggang 73.2 milya ay dumoble noong Abril kumpara sa bilang noong Marso. Mas kahanga-hanga ang mga numero dahil noong Abril, 4 na beses mas marami ang mid-range na pag-atake ng Ukraine laban sa mga puwersa ng Russia kumpara noong Pebrero. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, mas marami pang darating at ito ay prioridad na larangan. Ang nakikita natin dito ay ang pagpapalakas ng isang estratehiya na partikular na idinisenyo upang pahinain ng Russia sa mga sinakop na teritoryo. Ang mga pag-atake sa harapan ay humihina bilang resulta ng pamamarang ito at mas maraming pagkakataon ang nalilikan ng Ukraine upang magsagawa ng mga kontra-atake na nagbigay daan sa kanila na mabawi ang mga teritoryo mula sa Russia sa malaking bahagi ng 2026. Ngayon, isipin mo pa ang JDAM-ERs. Kapag naaprubahan ang bentahan at dumating ang mahigit 1,500 bagong JDAM kits sa Ukraine, doon makikita ang tunay na lakas. Ang mga JDAM ay magdadala ng daan-daang libra ng matinding pagsabog sa loob ng tinatayang 40 hanggang 50 milyang saklaw. Ang mga drone na panggit ng distansya ay tatama naman sa mga target ng Russia na mas malayo sa likuran. Ang pagdating ng mas maraming JDAM ay nangangahulugan ng isang kampanya na may maraming antas sa gitnang distansya ay magiging mas epektibo pa. Alam ng Ukraine ang ginagawa nito nang humiling bumili ng JDAM mula sa US. Alam ng bansa ang inihanda nito para sa mga nasa likurang pook ng Russia na malapit sa labanan sa 2026. Umasa ang Ukraine na agad maayos ang detalye para makarating at magamit nila ang JDAM ng Amerika para mapilayan ang opensiba ng Russia sa Tagsibol at Taginit. Pero hindi lang ang pagpapalakas ng depensa ang dahilan kung bakit napakahalaga ng JDAMs para sa Ukraine. Binanggit natin ang pagpapalaya ng teritoryo. Todo na ang pagsugod ng Ukraine laban sa Russia. Habang bumabagsak ang opensiba ni Putin sa Tagsibol, nababaliktad ng Ukraine ang laban. Malalaman mo kung paano sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para manatiling updated sa aming balita tungkol sa mga pinakabagong sistema ng armas na papunta sa Ukraine. At maraming salamat sa panonood.